In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Lord God, King of heaven and earth, may it please Thee this day to order and to hallow, to rule and to govern our hearts and our bodies, our thoughts, our words, and our works according to Thy law, and in the doing of Thy commandments, that we, being helped by Thee, may here and hereafter worthily be saved and delivered by Thee, O Savior of the world, who lives and reigns forever and ever. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga. Welcome to our daily conference on humility of heart. Our conferences are uploaded regularly on our YouTube channel, Sense of the Sacred. So please, don't forget to like at to click to subscribe and click the notification bell. Okay? So para sa araw na ito ng Miyerkules ay tingnan natin, simulan natin ang ating panayam. Okay? Ngayon, ang pinakadakilang dahilan kung bakit tayo dapat maging mapagpakumbaba ay walang iba kundi ang halimbawa na iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus. Si Hesus na pumanaog mula sa langit upang turuan tayong magpakumbaba. Okay? Upang turuan tayong maging mapagpakumbaba sa kailang tularan natin ang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao, bumaba mula sa langit upang turuan tayong maging mapagpakumbaba. Dahil kailangan nating gamutin ang ating pagmamataas. Ng pagmamataas na siyang dahilan ng lahat ng ating mga karamdaman at pinakamalaking hadlang sa walang hanggang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya nga sabi ni St. Thomas Aquinas, Christ recommended humility for us above everything else because by this, most especially, all hindrance to the salvation of men is removed. Okay? So, tinuruan tayo ng Panginoon na magpakumbaba ng higit sa lahat sapagkat ang ating kayabangan ang sagabal sa walang hanggang kaligtasan ng tao. Okay, kaya kailangang maging mapagpakumbaba. So, tinuruan tayo ng ating Panginoon magpakumbaba, hindi lamang sa pamagitan ng mga salita, kundi maging sa kanyang gawa. Pagnilayan natin yung buong buhay ng Panginoon nung siya ay nandito pa sa lupa. Mula doon sa kuweba ng Bethlehem, patungo sa krus ng bundok Kalbaryo. Ang lahat ng aspeto, sandali ng kanyang buhay ay nakitaan ng pagpapakumbaba. Okay? Sapagkat higit pa sa minsanan niyang ipinahayag sa mabuting balita na siya'y dumating hindi upang tuparin ang sariling kalooban, kundi ang kalooban ng kanyang Ama. Hindi siya naparito upang hanapin ang sariling kaluwalhatian, kundi ang luwalhatiin ang kanyang Ama sa langit. At samantalang nangangaral siya, ganoon din siya mamuhay kung paano siya nangangaral. Okay? He might have glorified the divine majesty in diverse other ways. No? Maari niyang luwalhatiin ang kadakilaan ng Diyos sa maraming pamamaraan. Ngunit sa kanyang walang hanggang karunungan, pinili niya ang pamamaraan ng pagpapakumbaba bilang pinaka nababagay na pamamaraan ng
pagluluwalhati sa Diyos. Sapagkat sa pamagitan ng kanyang pagpapakumbaba, okay, sa pamagitan ng kanyang pagpapakumbaba, yung karangalang nararapat sa Diyos ay ipinagkait ng kayabangan ng tao. Okay? So sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba, ibinigay ni Jesucristo sa kanyang Ama ang walang hanggang karangalan. Ang karangalan na hindi kinayang ibigay ni Adan at Eva dahil sa kanilang pagiging mapagmataas. Okay? Tingnan natin ang pagpapakumbaba na sumilang sa isang kwadra. Lugar ng mga hayop. Siya na hari ng lahat ng kalwalhatian. Anong pagpapakumbaba ang naipakita, ang nakita sa kanya na walang sala, subalit nagpakita siya sa hanay ng mga makasalanan noong siya ay tinulian. Anong pagpapakumbaba sa paglikas nila sa Ehipto upang takasan ang masasamang balak ni Herodes na para bagang hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili maliban lamang sa pamagitan ng pagtakas sa kalaliman ng gabi. Anong pagpapakumbaba sa kanyang pagiging masunurin kay Maria at kay Jose? Siya na hari ng buong sanlibutan. Anong pagpapakumbaba sa pamumuhay niya sa loob ng 30 taon ng isang buhay na tago, isang buhay na mahirap. Kayang-kaya niyang paligiran ang kanyang sarili ng iba't ibang mga luho at kinang ng sanlibutan. Subalit, anong pagpapakumbaba ang kanya noong pinagtiisan niya ang lahat ng insulto, panlilibak na kanyang tinanggap dahil sa katotohanang kanyang pinahayag. Okay? Tinanggap niya ang mga insulto maging para sa mga milagrong kanyang ginawa. Hindi kailanman umangal si Jesus, hindi kailanman nagreklamo si Jesus tungkol sa mga maling pagtrato sa kanya, ni ang kawalang katarungan na naipakita sa kanya. If one could have looked into his heart, kung titigan lamang natin ang kanyang kalooban, ang kanyang puso, makikita natin na ang kanyang pagpapakumbaba ay hindi obligasyon, kundi kusang loob, sapagkat ito ay nanggaling sa sarili niyang kalooban. Ito ay ginawa niya sa sarili niyang kagustuhan. Hinangad niya na mismong magpakumbaba upang sa gayon ay magkaroon tayo ng modelong susundan. At sinasabi niya sa bawat isa sa atin, sapagkat pinagkalooban ko kayo ng halimbawa upang kung anuman ang ginawa ko sa inyo ay gawin ninyo para sa isa't isa. Anong ginawa ni Jesus doon? Yung paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Yung paghuhugas ng mga paa. Okay? So, binigyan niya tayo ng isang halimbawa na dapat nating sundin upang sa pag-aralan din nating maging mapagpakumbaba kung paanong binaba niya ang kanyang sarili, binaba niya ang kanyang sarili sa kanyang puso. Hindi ba will not these examples of a God who became man and humbled himself suffice to rouse in us the wish to become humble also?
Hindi kaya yung halimbawa na ito ng Diyos na nagpakumbaba at naging tao ang maging sapat na dahilan upang sa gayon ay maging mapagpakumbaba din tayo tulad niya. Let man be ashamed to be proud, sabi ni San Agustin. Dapat mahiya ang tao na maging mapagmataas sapagkat ang kanyang Diyos ay nagpakababa para sa kanya. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Change my heart, O Jesus, thou who didst empty thyself for love of me. Make known to my spirit how excellent were thy sacred humiliations. Let me begin this day illumined by thy divine light, to do away with that portion of the natural man that still lives undiminished in me. This is the chief source of my misery. This is the barrier that I constantly oppose to thy love. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. The Lord be with you. Mighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po for joining us in today's conference. Tandaan natin, dapat tayong mahiya na maging mapagmataas sapagkat ang Diyos mismo ay nagpakumbaba para sa atin. So don't forget to like and share. God bless you all.